Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, meron na tayong ano rito, tatrabahuin na Nissan Urban TD27. Kagaling natin sa sa Isabela. Hindi tayo nakatanggi sa sa bakasyon kasi yun naman po yung mga hindi dapat tanggihan kasi may mga okasyon na pwede natin tanggihan. Pero yun po kasi kung patay po medyo mahirap po yun. Kaya yun, ngayon mga guys, dumating na tayo. Yung iniwan natin noong nakaraan, ngayon ko lang pinubuksan yung cylinder head kasi ang history po niya guys, itong radiator po nito bumubulwak. Nakita natin ngayon na ibaba natin yung cylinder head. Ito po. Kaya reminder mga guys sa mga nakakapag overheat, yan, iinit ano. Kung pansin nyo nito guys, yan. Kita nyo po yung crack na yan. Crack po yan kasi kung pansin nyo yung cylinder head mga guys, itong pagitan po ng ng 3 saka 2 sobrang init kung saan po na-toasted. Ngayon ang bumigay dito, ito na-crack. Ano? Kasi nyo po yan, crack cylinder head. Kaya palitan natin ito nga guys, itong buong cylinder head. Ito yung rocker arm nya. Tapos ito, cylinder head po, ulitin natin yung crack na yan. Yan, yung crack na yan, hindi pwedeng full weld o kaya pasakan kasi po, andyan po yung combustion, yung sa, kung dito pwede sana. Kasi nung panahon ng mga jeep, dito po naglalagay sila rito, dito o kaya dyan, dito. Kaya lang po ito po kasi, andito po yung injector, andito po yung init kasi exhaust side ito mga guys, baka bumigay uli. Kaya palitan na natin ng ng panibagong cylinder head. Ngayon mga guys, mag-reminder lang tayo sa mga may sasakyan po. Ang cause po nito ng overheat mga guys, ito po yung radiator po, walang shroud. Tapos yung row nya po, saka yung nya po madumi na. Overheat po niyan nung bumigay yung radiator, hindi na bantayan. Overheat ng gusto yung makina. Kasi ang overheat mga guys nanggagaling po sa cooling system. Kung hindi po magandang ang tulad nito, check natin yung water pump niya. Baka mamaya kasi usakit po ng Urban mga guys, napupudpud yung yung water pump. Di bale, i-check din natin to. Tignan natin yung water pump nito, baka pudpud na. Isa sa dahilan ng overheat po niyan. Pero sabi ko nga po, ulitin natin, ang naging problema po nito, radiator. Kung pansinin natin yung radiator mga guys, kinalas na po niyan. Ito yung radiator. Pansin nyo po niyan, meron din. Yan. Tumagas pati, may tagas. Yung row nya po, yan. Yung cooling system nya po, yung exhaust, yung higupan ng hangin. Kasi ang radiator po mga guys, pahigop po yun. Tapos sa harapan po kasi, halimbawa po, umaandar yung pan, pahigop. Para po mailabas na po yung init ng radiator. Naging problema mga guys, ganito po. Naimbag na lang po yung init po dyan. Yung pan, gumagana. Tapos hindi naman nailabas dahil yan. Mga yukin na po yan. Yan. Isa po sa dahilan po na overheat din po yan. Kaya dun sa cylinder head, dun naapektuhan. Dun ang bumigay. Yun ang nagsuffer dahil lang dito. Yan. Kasi mga guys, ulitin natin. Sa mga water pump po, radiator, ayan po ang cooling system po niyan. I-check nyo po yung water pump, radiator, tapos yung mga radiator hose, yung radiator sa baba, yung secondary, ito kasi yung primary.
Secondary po kasi may maliit dun sa dito sa baba. Yun po. Tapos meron din sa secondary mga guys, meron din pan doon. Baka po hindi na gumagana. Yun lang po. Kaya habang inaantay natin yung mga pyesa, may naririnig po kayo na nagra-grind. Tawag dito yung cambras, yun po yun. Pinamalinis natin yung mga cylinder head bolt. Yun lang po. Kasi po mga guys, sabi ko nga po, ilang araw tayo nawala. Mungiti ng Isabela. Alam niyo naman po. Yun nga po sabi ko, may mga bagay na hindi natin matanggihan. Kung patay yan, dapat andun tayo. Pero kung yung okasyon na, diba, yung minsan hanggat maaari, yung kahit yung kasal, mapuntahan natin eh. Kasi isang beses sa buhay yun. Eh, lalo na po yung patay, hindi pwedeng tanggihan po yun. Nakakaya naman po sa mga kamag-anak. Okay. Ulitin natin mga guys. Ilawan natin yung crack na yan. Sobrang overheat. Yan. Ito po yung Nissan Urban TD27. Puntahan natin ngayon yung yung maingay na makina, yung Starex. Yan, ito yung Starex mga guys. Magpalit tayo ng timing chain, tensioner, timing guide. Kasi po, ang ingay po nito, klak. Yung timing chain niya, walaw na. No? Ganun din po itong tensioner. Ito. Hindi na po, kung saan po, hindi na maganda yung laro. Ayan, ganun lang po mga guys. Chain guide, tensioner, timing chain. Yan po yung pamalitan natin dito. Tapos, yung timing po, napakasimple lang po. Ito po yung timing niya. May guhit dito, meron din. Ano po yan, araw. Ganun din po yan, may guhit dito, meron din araw dyan. Ganun lang po. Tapos dito po, meron dyan meron marking. Tapos crankshaft. Kasi ito po, parang ano po ito mga guys, parang Fortuner. Yung Fortuner po, ganito rin kaya lang timing belt nun. Ito po yung pinaka fuel pump o injection pump. Ibabasa niya lang dito sa taas. Pero yung Fortuner po, ganun din, timing belt nga lang po ang nagdra-drive po. Ito kasi chain, drive chain ito. Chain po ang nagpapa-ikot dun sa camshaft. Yung Fortuner po, o Hilux, High Ace, timing belt po yun. Pero parang pares lang po ang disenyo. Dito yung po kasi, yung timing chain, yung Montero po mga guys. Yung High Ace, Hilux, Fortuner. Ito rin po, itong injection pump po, papunta dito sa camshaft. Kaya, ulitin natin mga guys, banggitin na rin natin. Yung Hilux, Fortuner, yung mga 2KD, 1KD po, maximum po noon sa odometer po, papalit ng timing belt, 150,000. Huwag kayong kung maraming nagmamarket, sabihin 100,000, palitan natin, sayang. Kasi po, napakagaan po yan. Ang dinadrive po ng ng Fortuner po, ito lang. Nanggagaling lang po sa po doon. Hindi katulad po yung yung Montero po, napuputol po yun kasi center, yung timing belt po noon nagsisimula sa sa crankshaft, kaya dala niya lahat yung bigat, kaya madaling naputol. Kaya magkaiba po yung Fortuner at saka Montero. Yung Montero mga guys, maximum sa timing belt na po, sa manual po 100,000, pero ginagawa natin bago mag 100,000 sa po sa Montero pinapalitan natin. Pero ito po, yung Hilux, parang ganito rin po ito. Ito nga po, ang tinakbo po nito, 300 plus na, pero ngayon pa lang bumigay itong timing chain. Yun lang yung pinakaiba mga guys. Kung yung Fortuner, timing belt, ito naman po, timing chain. Pero halos isa ang disenyo. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. For the next video. Kung wonder na po ito, live naman tayo sa Facebook natin. Bye bye!